Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Anyway, ito, si Toby Chanko, naghubad na mga kabunyog mga kabayan. Naghubad na ng ano? Naghubad na ng kulay kung ano talaga siya. Ha? Bakit natin sinasabing naghubad ng kulay? Eh, ano yan eh. Ha? Eh, di ba, imaginein mo, campaign manager yan ng Bagong Pilipinas. Yung alyansa ng Bagong Pilipinas, yung mga kandidato ni PBBM nung eleksyon 2025, yung mga senador, ang campaign manager, itong si Toby Chanko. Oh, imaginein nyo, campaign manager ka ng administrasyon, yung mga kandidato sa Senado, di dapat talaga hanggang ngayon, loyal ka sa administrasyon. Ang problema ngayon, ang mga sinasabi nito ni Toby Chanko, parang, nito si Sara Duterte, sabi ni Toby Chanko, ang mga sumusuporta daw sa impeachment ni Sara, mga kongresista daw yan, na natatakot kay Sara. Gusto nila wag manalo si Sarang presidente sa 2028 dahil pag nanalo daw yan na presidente, alam daw yan mga kongresista, hindi kaya si Sarang arigluhin. 1,001% daw, hindi magpapaariglo si Sara. Kaya kung may kaso ka daw ng korupsyon, si Sara Duterte hindi magpapaariglo. Sigurado niya daw yan, sabi ni Toby Chanko, 1,001%. Kaya sabi niya, yung mga kongresista daw, ayaw manalo si Sara, kaya sinusulong nila yung impeachment. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. So kung ikaw yung merong may kasalanan, gusto mo bang manalo yung 1,000,000% hindi mo maaareglo, di ba? Hindi ko hinuhusgahan yung ibang kandidato. Ang sinasabi ko lang, ito siguradong hindi nila maaareglo. Alam ko yon at alam nila yon. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. So, yun yung akin, no, na baka naman kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya at kung maging presidente siya, kung sa ngayon, nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon, wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong favorable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability. Accountability means parehong standards. Hindi pa pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. Imagine niyo yan mga kabunyo. Ikaw ang campaign manager ng administrasyon nung eleksyon ng 2025. Tapos ganyan ang sinasabi mo. Grabe naman tumakaano kay Sara Duterte, parang katulad din ni ni Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, ang bilib ako kay Sara, zero sa korupsyon. Hindi na kinilabutan si Mike Defensor magsabi noon. Ang bilib daw siya kay Sara, zero sa corruption. Ito naman ngayon si Toby Chanko, 1,001% daw sigurado siya hindi maaariglo si Sara Duterte. Pagdating daw sa corruption hindi maaariglo. Kaya hindi daw gusto ng mga kongresista. Kaya gusto nila i-impeach si Sara. Sos, sino nagsabi sa yung hindi may? Ang Duterte, alam niyan, kapag nanalong presidente yan si Sara, wag naman sana
Ah, ang mga kaalyado niyan sila Gloria Arroyo. Ibig sabihin hindi si Sara lalabanan ng korupsyon, sus. Siya nga ngayon ang tambak ng issue ng korupsyon eh. At saka ang mga kasamahan niya sila Gloria Arroyo. Oh, pag nanalo yan si Sara Duterteng presidente, ang magpapatakbo ng gobyerno sila Arroyo. O anong klase sila Arroyo? Eh administrasyon nila Arroyo tambak ng anomalya, korupsyon. Oh. Tapos ang mga Duterte mismo involved din sa mga korupsyon, formally, kung ano-ano. Tapos sasabihin ni Tubi Tiangco, hindi maaareglo, sos. Hindi maaareglo. Si Sara Camo, itutolerate niyan ang korupsyon. Actually, kaya nga siya nag-imbento ng mga pangalang Mary Grace Piatos. At kaya nga niya naubos yung 125 million na confidential fund sa 11 days kasi akala niya hindi sila mag-aaway ng Marcos at ng Romualdez. Oh. Akala niya magkakakampi sila. So wala namang mag-aano sa kanya, maghahabol. Ay nag-aaway sila ng Marcos at Romualdez at saka sila. O ayan, naungkat ngayon ng ano. Eh ibig sabihin si Sara Duterte, sanay yan sa korupsyon sa Davao City pa. Sanay sila sa korupsyon. Hindi nga sila sanay sa accountability, pananagutan eh. Oh. Tapos sasabihin pa ngayon ni Tiangco kapag naging presidente si Sara, hindi papaariglo yan. 1,000% daw. 1,001%. Ay, ano ba tong si Tiangco? Dapat nito, anuhin na ito ni PBBM eh. Ang malinaw dyan, itong si Tiangco, ano na to? Ano talaga nito, Sara Duterte na ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Sara Duterte na yan. Oh. Kaya lang, yun na nga, kamuflahe. Dati, campaign manager siya ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Ang sabi niya, loyal daw siya sa administrasyon ni Marcos. Ang kalaban niya lang daw ay si Romualdez, sus naman. Tapos ngayon, pinupuri niya ng ganyan si Sara. Sobra pati ang pagkakapuri. 1,001% daw, hindi yan magpapariglo. Tapos aakusahan niya pa na kaya ang mga kongresista sinusuporta ang impeachment ni Sara dahil pag si Sara daw ay nanalo, hindi magpapariglo yan. Ay, ang tindi mo, Tubi Tiangco. Ang tindi nito, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,